banggit ni Isabel, bumabalik din ang alaala ng kanyang kataksilan. At ang alaalang iyon ang nagpapatibay sa kanyang desisyon na manatiling malamig at malayo. Ang halik kanina, isa lang iyong pagkakamali. Isang kahinaan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Ellie na aakyat na sa kanyang kwarto. Sumunod din si Don Ricardo na nag-iwan ng isang makahulugang tingin kay Marco bago umalis. Naiwan silang dalawa ni Isabel sa sala. Nagbuhos si Marco ng isang baso ng whiskey. Kailangan niya ito. She's quiet, sabi ni Isabel, lumapit sa kanya. Hindi siya ang tipo mo, Marco. You don't know this type, sagot niya, hindi ito tinitignan. Oh, but I do. Hinawakan ni Isabelle ang kanyang braso, isang pamilyar na haplos na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng inis. Look, Marco, I'm just worried about you. Alam kong may usapan kayo ng lolo mo. Kitang-kita ko. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. And, huminga ng malalim si Isabelle, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Be careful, Marco. Isang babaeng pumapayag magpakasal para sa pera ay gagawin ang lahat para sa pera. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanya na parang lason. Dahil ang mga salitang iyon ay hindi lang tungkol kay Ellie. Iyon ang deskripsyon ng ginawa ni Isabel sa kanya. Ngunit ngayon, ginagamit niya iyon laban sa iba. At ang pinakamasakit na parte, naniwala si Marco. O mas tamang sabihin, pinili niyang maniwala. Dahil mas madaling maniwala na si Ellie ay isa ring manloloko, kaysa harapin ang katotohanang ang halik nila kanina ay may ibig sabihin. Mas madaling isipin na lahat sila ay pare-pareho, kaysa tanggapin na baka lang, nagkamali siya ng paghusga. Ang butil ng duda na itinanim ni Isabelle ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso, sinasakal ang anumang usbong ng damdamin na nagsimulang tumubo kanina lang sa ilalim ng ulan. Ang halik na iyon ay isang multo. Isang multong sumusunod kay Eliana sa bawat sulok ng malawak na mansyon. Sa paggising niya sa umaga, nararamdaman pa rin niya ang multo ng mga labi ni Marco sa kanya, mainit at nag-aalab. Ngunit kasunod nito ay ang multo ng malamig na pagtanggi sa mga mata nito nang dumating si Isabelle. Ang dalawang multo ay naglalaban sa kanyang isipan na nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam ng pagkalito at kirot. Ang init ay napalitan ng yelo. Ang katahimikang may pag-asa ay napalitan ng isang nakakabinging lamig. Hindi na niya ulit nakasabay si Marco sa almusal. Ang mga ngiti at tango na minsang ipinupukol sa kanya ng mga kasambahay ay napalitan ng mga tinging puno ng awa at pag-iwas. Malinaw na naramdaman nila ang pagbabago. Naramdaman nila ang pagbabalik ng dating malamig na amo. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library sina Marco at Isabel. Nag-uusap sila, ang kanilang mga ulo ay magkalapit. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit nakita niya ang kilos. Nakita niyang may iniabot si Isabel na isang brown na folder kay Marco. Nakita niya kung paano ito kinuha ni Marco, ang kanyang mukha ay seryoso at madilim. Isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Ellie. Mabilis siyang umalis doon bago pa siya makita. Ang epekto ng folder na iyon ay naramdaman niya agad kinabukasan. Nasa hardin si Ellie, kausap sa cellphone ang kanyang kapatid na si Miguel. Ate, kailangan daw po ng bagong libro para sa susunod na semester, sabi nito sa kabilang linya. Okay lang po ba? Naman, bunso, nakangiting sagot ni Ellie, kahit na may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, si ate ang bahala dyan. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Paglingon niya, nandoon si Marco, nakatingin sa kanya, ang mga mata ay malamig na parang bato. May kailangan ka na naman ba? Tanong nito. Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkasabi nito ay puno ng pang-uyam. Nagulat si Ellie. Po? Hindi po. Kausap ko lang ang kapatid ko. Tungkol sa pera, pagpapatuloy nito, humakbang palapit. Mga libro. Tuition. Ano pa? Naramdaman ni Ellie ang pamumula ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa paraan ng pagtatanong nito. Para siyang isang kriminal na iniimbestigahan. Para po sa pag-aaral niya. Pero kaya ko pa naman po. Talaga, putol ni Marco. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi.
Huwag kang mag-alala. Kasama naman siguro iyan sa kasunduan, hindi ba? Ang bayaran ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kabaitan at pag-aalala na nakita niya sa mall, ang kahinaan na nasilayan niya sa ilalim ng ulan, lahat ay naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay mas masahol pa sa Marco na nakilala niya noong unang gabi. Ito ay isang Marco na puno ng galit at pagdududa. Marco, may problema ba? Lakas loob niyang tanong, ang boses ay bahagyang nanginginig. May nagawa ba akong mali? Tinitigan siya nito ng matagal, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao, naghahanap ng kasinungalingan. Pagkatapos, umisi ito. Isang ngising hindi maganda. Bakit? May dapat ka bang aminin? Hindi na niya ito sinagot. Tumalikod na lang siya at pumasok sa loob ng bahay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Ano ang nangyari? Ano ang laman ng folder na iyon? Sa mga sumunod na araw, ang sitwasyon ay lalong lumala. Sinusuri ni Marco ang bawat kilos niya. Isang beses, nakita siya nitong may hawak na isang fashion magazine. Nagpaplano ka na ba ng susunod mong bibilhin? Tanong nito. Nang minsan naman ay nakita siya nitong nakangiti habang kausap ang kanyang ina sa telepono. Sinabi nito, mukhang masaya ka. Siguro maganda ang epekto ng pera, ano? Ang mga salita ay mas masakit kaysa sa sampal. Paulit-ulit siyang sinasaktan nito at hindi niya alam kung bakit. Ang pinakamasakit ay hindi niya ito magawang labanan. Dahil sa isang banda, may katotohanan sa sinasabi nito. Tinanggap niya ang kasunduan dahil sa pera. Ngunit hindi nito alam ang buong kwento. Hindi nito alam ang bigat at desperasyon sa likod ng kanyang desisyon. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Hinintay niya itong umuwi mula sa opisina. Sinalubong niya ito sa may sala. Marco, kailangan nating mag-usap, sabi niya, pinipilit na maging matatag. Tumingin lang ito sa kanya na para siyang isang nakakainis na insekto. Wala tayong dapat pag-usapan. Meron, git niya. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko, pero kung galit ka sa akin, sabihin mo. Huwag ganito. Huwag mo akong tratuhin na parang wala akong halaga. Humakbang ito palapit, ang anino nito ay tumakip sa kanya. Halaga? Gusto mong pag-usapan ang halaga? Tumawa ito ulit, isang tunog na nagpapakilabot sa kanya. Sabihin mo sa akin, Eli. Nakuha mo na ba ang lahat ng gusto mo? Ang tanong ay isang sampal. Napayuko si Eli, hindi makatingin sa mga mata nitong puno ng pang-aakusa. Umalis ka na sa dinadaanan ko, sabi nito at nilampasan siya. Umakyat si Eli sa kanyang kwarto, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, hinayaang bumagsak ang kanyang katawan. Doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, sa wakas ay hinayaan niyang dumaloy ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nagulat siya nang makita si Marco na nakatayo roon, ang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa isang mabilis na kilos, may inihagis ito sa ibabaw ng kama. Isang makapal na bugkos ng pera. Ang mga bagong print na libo-libong piso ay kumalat sa puting kumot na parang mga tuyong dahon, isang pangit at nakakainsultong tanawin sa loob ng magandang kwarto. Napatingin si Eli mula sa pera pabalik kay Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ang mga luha sa kanyang pisngi ay tila natuyo dahil sa pagkabigla. Here, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi maintindihan ni Eli. Galit? Put? O sakit? Is this enough? Hindi makapagsalita si Eli. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Humakbang si Marco palapit, bawat hakbang ay tila isang paghatol. Tumigil siya sa harap mismo niya, kaya't kinailangan ni Eli na tumingala para makita ang kanyang mukha. Tinanong mo kung ano ang problema. Hindi ba, bulong niya, ang kanyang hininga ay amoy alak. Ang problema ay ikaw. Ang problema ay ang mga kasinungalingan mo. Hindi ako nagsisinungaling, halos pabulong na sagot ni Eli, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Lahat kayo ay pare-pareho lang. May kanya-kanyang presyo. Kaya sabihin mo sa akin, Eliana, hinawakan niya ang baba ni Eli,
pinipilit itong tumingin ng diretso sa kanya. Ang hawak niya ay hindi marahas, ngunit mayroon itong bigat ng isang sentensya. Magkano ang presyo mo? Ang tanong na iyon, ang paraan ng pagkakabigkas nito, ang tingin sa kanyang mga mata, lahat ay sumira sa kung anumang natitirang lakas sa loob ni Ellie. Naramdaman niya ang pagbagsak ng panibagong luha. Binitawan siya ni Marco na para siyang isang maruming basahan. Tumingin ito sa perang nakakalat sa kama. O kailangan mo pa ng mas marami? Ang mga salitang iyon ang huling pumatak sa basong puno na. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa puso ni Eliana sa 1,000 piraso. Ang perang nakakalat sa kama ay isang malaking sampal sa pagkatao ni Eliana. Bawat piraso ng pera ay sumisigaw ng insulto, isang marka ng kanyang halaga sa paningin ni Marco. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ng pilit na pag-unawa ay biglang naglaho. Ang natira ay isang nakakabinging katahimikan sa kanyang dibdib, isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi na dahil sa pagpipigil, kundi dahil sa isang desisyon. Tapos na. Hindi niya pinansin si Marco na nakatayo pa rin sa may pinto, nagmamasid, marahil ay naghihintay ng isa pang pagsabog ng emosyon. Ngunit wala ng emosyon na natira. Kinuha niya ang kanyang luma at gasgas na maleta mula sa ilalim ng kama, ang mismong maleta na dala niya noong unang gabi niyang tumapak sa mansyong ito. Binuksan niya ang aparador at nagsimulang kunin ang kanyang mga damit, hindi ang mga bagong bili na mamahalin na pinili ni Marco, kundi ang kanyang sariling mga damit. Ang mga luma niyang bestida, ang kupas niyang maong, ang mga t-shirt na may amoy pa ng kanilang maliit na apartment. Dahan-dahan, walang salita, inilagay niya ang mga ito sa loob ng maleta. Ang bawat kilos niya ay kalmado at may layunin. Ang katahimikang ito ang tila mas lalong nagpagulo kay Marco. Anong ginagawa mo? Tanong nito, ang boses ay may bahid ng pagkalito sa unang pagkakataon. Hindi siya sinagot ni Ellie. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos. Nang mailagay na niya ang lahat ng kanyang mga damit, isinara niya ang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila isang hudyat, isang pinal na pagtatapos. Huminga siya ng malalim bago humarap kay Marco. Sa wakas, tinignan niya ito ng diretso sa mga mata. Wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay isang malungkot ngunit matatag na dignidad. Naglakad siya papunta sa dressing table, kung saan nakalagay ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at kinuha ang singsing na ibinigay sa kanya ni Don Ricardo, ang engagement ring na hindi man lang niya naisuot. Lumapit siya kay Marco. Hindi ito umuurong. Nakatayo lang ito roon, nagmamasid, naghihintay. Iniabot ni Ellie ang kanyang kamay, bukas ang palad, kung saan nakapatong ang singsing. Tinitigan iyon ni Marco. Hindi ko kailangan ng pera mo, Marco, sabi ni Ellie, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang bawat salita ay pinag-isipan, hinugot mula sa pinakailaliman ng kanyang nasaktang puso. Ang kailangan ko sana respeto. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata nito. Tinanggap ko ang kasunduang ito dahil sa pera. Dahil ang nanay ko ay may sakit at kailangan kong pag-aralin ang kapatid ko. Dahil ang pamilya ko ay nalubog sa utang matapos lokohin at sirain ang maliit na negosyo ng tatay ko. Desperada ako, Marco. Pero hindi ibig sabihin noon na wala na akong halaga. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Isang kislap ng isang bagay, gulat. Pagsisisi. Hindi niya alam at sa puntong iyon wala na siyang pakialam. Ginawa ko ito para sa pamilya ko, pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig ng bahagya, ngunit hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ngunit ang dignidad ko, ang pagkatao ko, hindi kasama iyan sa kontrata. Hindi yan mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Isinara niya ang palad ni Marco sa paligid ng singsing. Sa'yo na to. At yung pera sa kama, tumingin siya sa nakakalat na mga salapi, gamitin mo para bumili ng isang taong kaya mong tratuhin na parang bagay. Dahil ako, tapos na ako. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang maleta. Walang pag-aalinlangan. Walang pagsulyap pabalik. Saan ka pupunta? Narinig niyang tanong ni Marco mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay kakaiba, hindi na galit, hindi na malamig. Mayroon itong bahid ng gulat. Nang pagkawala. Huminto si Ellie sa may pinto ngunit hindi lumingon.
kung saan walang makakayurak sa pagkatao ko. At pagkatapos ay humakbang na siya palabas ng kwarto. Bawat hakbang palayo sa lugar na iyon ay isang hakbang pabalik sa kanyang sarili. Ang mansyon ay tahimik habang binabagtas niya ang mahabang pasilyo, pababa sa engranding hagdanan. Walang sinuman ang nakakita sa kanya, o marahil ay nagtatago lang sila. Pagbukas niya ng malaking pinto sa harapan, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Isang paalala ng kalayaan. Naglakad siya papalabas ng gate, hindi lumingon kahit isang beses, iniwan sa likod ang isang mansyon na puno ng ginto, ngunit walang puso, at isang lalaking nakatayo sa gitna ng isang kwartong puno ng pera, hawak ang isang singsing, at napapalibutan ng nakakabinging katahimikan ng kanyang sariling pagkakamali. Ang katahimikan. Iyon ang unang bumati kay Marco matapos marinig ang pagsara ng pinto sa ibaba. Isang katahimikang mabigat at nakakabingi, isang kawalan na mas maingay pa kaysa sa lahat ng sigawan at argumento nila. Nakatayo lang siya sa gitna ng kwarto ni Ellie, o ang dating kwarto nito. Ang bugkos ng pera ay nakakalat pa rin sa kama, isang pangit na testamento sa kanyang kalupitan. Sa kanyang palad, naroon ang singsing, ang lamig ng metal ay tila isang pahiwatig ng yelo na bumalot sa kanyang puso. Ang mga huling salita ni Ellie ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Nalubog sa utang matapos lokohin at sirain ang maliit na negosyo ng tatay ko. Ang dignidad ko, ang pagkatao ko, hindi kasama iyan sa kontrata. Napaupo si Marco sa gilid ng kama, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang bagay ang mali. Isang malaking bagay ang hindi tugma. Ang kwento ni Isabel ay simple, si Ellie ay isang desperadong babae na gagawin ang lahat para sa pera. Ngunit ang kwento ni Ellie ay iba. May lalim. May dahilan. May sakit. Ang salitang pilokohin. Ang salitang nisirain. Hindi iyon mga salita ng isang taong simpleng naghihirap lang. Iyon ay mga salita ng isang taong biktima ng isang malaking inhustisya. Isang galit ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galit kay Ellie. Ito ay galit sa kanyang sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang manipulahin siya ng multo ng kanyang nakaraan ng laso ni Isabel? Tumayo siya, ang kanyang mga kilos ay biglang nagkaroon ng layunin. Pumasok siya sa kanyang library, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan ang isang numero mula sa memorya. Reyes, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Ito si Ben Reyes, ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang taong mas mahusay pa sa anino. Ben, it's Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. I have a job for you. It's urgent. Anything, sir. I need you to find everything you can about a small business bankruptcy. Nangyari siguro mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Ang may-ari ay si Ingrid Reyes, ama ni Eliana Reyes. Eliana Reyes ang babae sa mall, sir. The same one. I want to know everything, Ben. Sino ang mga kasosyo niya? Sino ang kumpanyang nakatransaksyon niya? Sino ang nanloko sa kanya? I want names, dates, documents. Everything. And I want it yesterday. Masusunod, sir. I'll get on it right away. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman ni Marco ang bahagyang pagkalma ng kanyang isipan. Ang paggawa ng isang bagay ay mas mabuti kaysa sa pagkakaupo lang at paglulunod sa pagsisisi. Habang naghihintay, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang suriin ang mga ulat sa negosyo, isang bagay na hindi niya nagawa ng maayos sa mga nakalipas na araw dahil sa personal na kaguluhan. Habang tinitingnan niya ang mga numero, isang pattern ang nagsimulang lumitaw. Ang isa sa kanilang mga pangunahing kakumpetensya, ang Horizon Holdings, ay naging biglang agresibo sa merkado. Ang kanilang mga galaw ay tila may target, ang mga maliliit na proyekto at kliyente ng Imperial Group. Ito ay isang dahan-dahang pag-atake, isang paraan para pahinain sila mula sa ibaba. At sino ang bagong Vice President for Business Development ng Horizon Holdings? Si Isabel Villar. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang mouse. Ang lahat ay nagsisimulang magkaroon ng isang masamang kahulugan. Ang pagbabalik ni Isabel ay hindi lang personal.
Ito ay isang estratehiya sa negosyo. Isang pag-atake. Ang folder na ibinigay nito sa kanya ang impormasyon tungkol sa utang ng pamilya ni Ellie. Hindi iyon isang simpleng pag-aalala ng isang kaibigan. Iyon ay isang kalkuladong galaw. Isang paraan para guluhin ang kanyang isipan, para sirain ang kasunduan na alam niyang mahalaga sa kanyang lolo. Isang paraan para pahinain siya. Kinagabihan, habang nakatitig pa rin siya sa mga financial charts, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Sir Marco, si Ben po ito. Agad na naging alerto si Marco. What do you have? Marami, sir. At hindi niyo po ito magugustuhan, sabi ni Ben, may pag-iingat sa kanyang boses. Ang negosyo po ng tatay ni Eliana ay isang maliit na construction firm. May malaki po silang nakuha na kontrata noon mula sa isang mas malaking developer. Sila po ang subcontractor. Ngunit ang developer na ito ay biglang nagdeklara ng technical issues, hindi sila nagbayad at dahil sa mga kontratang pinirmahan, ang kumpanya po ng mga Reyes ang sumalo sa lahat ng utang at pagkalugi. Iyon po ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Anong pangalan ng developer? Tanong ni Marco, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya na tila nag-aalangan si Ben na sabihin. Ben, anong pangalan ng kumpanya? Ulit ni Marco, ang kanyang boses ay mas matigas na. Huminga ng malalim si Ben, ang pangalan po ng developer na nanloko sa kanila, Sir ay Villar Corp. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang tra. Villar Corp. Ang kumpanya ng pamilya ni Isabelle. Napahawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang kanyang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Sir! Sir, andyan pa po ba kayo? Hindi niya namalayang nakababa na pala ang kanyang kamay na maihawak na telepono. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan. Ang pagtataksil ni Isabel noon ay hindi lang emosyonal. May kinalaman iyon sa negosyo. At ang pagbagsak ng pamilya ni Ellie ay hindi isang aksidente. Ito ay kagagawa ng pamilya ng babaeng minsan niyang minahal. Ginamit siya ni Isabel. At ngayon, ginagamit niya si Ellie. Ang lahat ng ito ay isang malaki at maruming laro. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang dahan-dahang pagsikat ng katotohanan. Isabel D. Bulong niya sa katahimikan ng library, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at hindi makapaniwalang galit. Anong ginawa mo? Ang conference room ng Imperial Group ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Nakaupo si Marco sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang postura ay tuwid at matigas. Sa kanyang harapan ay isang laptop na konektado sa malaking screen sa dingding. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang pagsisisi, at ang bawat paghinga niya ay may bigat ng galit. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang nagsipasok, ang kanilang mga mukha ay nagtatanong. Isang key emergency board meeting key na ipinatawag mismo ni Marco ay isang pambihirang pangyayari. Sa isang tabi, nakaupo na ang kanyang lolo Ricardo, ang mukha nito ay seryoso at nagmamasid, hinihintay kung ano ang mangyayari. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel Villar, suot ang isang mamahaling power suit, ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Ngumiti siya sa mga board members bago tumingin kay Marco. May isang maliit at mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Marco, an emergency meeting. I hope this is important. As cancelled a lunch for this, sabi niya, umupo sa silyang malapit kay Don Ricardo. Tinitigan lang siya ni Marco, hindi sinasagot ang kanyang pang-aasar. Hinintay niyang magsara ang pinto at maupo ang lahat. Nang ang lahat ay tahimik na, kinuha niya ang remote. Good morning, simula niya, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado, umalingaw sa silid. Ipinatawag ko kayo ngayon dahil may natuklasan akong isang seryosong banta sa ating kumpanya. Isang sistematikong pag-atake na naglalayong pahinain ang Imperial Group mula sa loob. Nag-click siya sa remote. Ang unang slide ay lumabas sa screen, ang logo ng Horizon Holdings. Nagkaroon ng bulungan sa mga miyembro. Ipinakita ni Marco ang mga chart, mga email, mga dokumento,
lahat ay nagpapatunay sa agresibong taktika ng Horizon Holdings na agawin ang kanilang mga kliyente. Ipinakita niya ang mga proyekto na biglang nawala, ang mga deal na biglang hindi natuloy. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw at hindi matatawaran. At ang nasa likod ng lahat ng ito, sabi ni Marco, nag-click ulit sa remote. Isang larawan ni Isabel ang lumabas sa screen na may titulong Key for Business Development, Horizon Holdings. Ay walang iba kundi ang bagong AI nila. Ang mukha ni Isabel ay namutla. This is absurd. Anong kinalaman ko dyan? Lahat, simpleng sagot ni Marco, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ginamit mo ang iyong kaalaman sa aming mga operasyon, ang iyong mga koneksyon na nakuha mo noong tayo pa, para sirain kami. Isa kang ahas, Isabel. Isang corporate tease. That's a lie. You have no proof, sigaw ni Isabel, tumatayo. Oh, but you do, sabi ni Marco. Sa sumunod na 10 minuto, ipinakita niya ang mga testimonya mula sa mga dating kliyente, mga bank records, mga text messages na nakuha ng kanyang investigador. Si Isabelle ay dahan-dahang napaupo, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho, napalitan ng desperasyon. Nang matapos ang presentasyon, tumingin si Marco sa mga miyembro ng board, pagkatapos ay sa kanyang lolo, na nakatingin sa kanya ng may bagong paghanga. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ang pinakamabigat na bahagi ay paparating pa lang. Ngunit hindi lang ito tungkol sa negosyo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay biglang nagbago, naging mas personal, mas mabigat. Tumingin siya ng diretsyo kay Isabel. Dahil ang paninira mo ay hindi lang sa kumpanya. Naninira ka rin ng buhay. Kinabahan si Isabel. I don't know what you're talking about. Talaga, tanong ni Marco. Nag-click ulit siya sa remote. Ang screen ay naging blanko, maliban sa isang pangalan, Reyes Construction Firm. Naaalala mo ba ang pangalang yan, Isabel? Tanong ni Marco. Isang maliit na kumpanya na nanalo ng kontrata sa inyo 6 na taon na ang nakalipas. Isang kumpanyang pinangakuan ninyo ng lahat, pero sa huli, tinakbuhan ninyo at iniwan na may milyon-milyong utang. That's business. Wala akong kinalaman dyan, depensa ni Isabel, ang boses ay nanginginig na. Wala. Kinuha ni Marco ang isang folder sa tabi niya at binuksan ito. Kinuha niya ang isang dokumento at itinaas ito. Ang kontrata na nagsasabing ang Villar Corp ang may kasalanan, ang kontrata na nagpapatunay ng inyong panloloko ay may pirma ng tatay mo. Inihagis niya ang dokumento sa mesa, sa harap mismo ni Isabel. Ito ay dumulas at huminto sa kanyang harapan. You didn't just lie to me, Isabel, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos isang bulong ngunit puno ng matinding galit. Ang pagsisisi para kay Ellie ay nag-aalab sa kanyang dibdib. You destroyed a family. You destroyed the family. Ang heard ay malinaw. Ang koneksyon ay binuo. Si Don Ricardo ay napatingin kay Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-unawa. Sa wakas, bumigay si Isabel. Hindi. Kasalanan nila din. Kasalanan ng tatay niya. Hindi siya nag-iingat, sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. Ikaw, Marco. Kasalanan Ryan T. Kung hindi hiniwalayan noon, hindi sana babagsak din kumpanya namin. Hindi sana namin kinailangang gawin Ang kanyang pag-amin, sa gitna ng kanyang galit, ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Security, kalmadong sabi ni Don Ricardo. 2 guard ang pumasok at marahang hinawakan si Isabel sa braso. Nagpumiglas siya, sumisigaw, nagwawala. Ngunit wala na siyang magawa. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marco, puno ng sukdulan na puot. Nang magsara ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumingin si Marco sa kanyang lolo. Wala siyang nakitang galit sa mga mata ng matanda. Sa halip, ang nakita niya ay isang bagay na mas mahalaga pa sa kahit anong mana. Pagmamalaki. Ngunit hindi naramdaman ni Marco ang tagumpay. Ang katarungan para sa pamilya Reyes ay nasimulan na, ngunit ang kanyang sariling kasalanan ay nanatiling sariwa at masakit. Ang mukha ni Ellie, ang kanyang mga mata na puno ng sakit at dignidad bago siya umalis, ang tanging nasa isip niya. Walang paalam, bigla siyang tumayo.
Marco, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang lolo. Hindi siya lumingon. Naglakad siya papalabas ng conference room. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may desperasyon. Hindi niya kailangan ang paghanga ng board. Hindi niya kailangan ang mana. Kailangan niya si Ellie. Kailangan niyang hanapin siya. Kailangan niyang sabihin ang lahat. At kailangan niyang umasa, kahit na napakaliit ng pag-asa, na mapapatawad pa siya nito. Ang probinsya ay may ibang uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikang nakakabingi ng isang malaking mansyon, kundi isang katahimikang puno ng buhay, ang huni ng mga ibon sa umaga, ang lagaslas ng hangin sa mga puno ng niyog, ang malalayong tawanan ng mga batang naglalaro. Para kay Eliana, ang katahimikang ito ay isang balsamo sa kanyang pusong sinugatan. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang lisanin niya ang Maynila. Umuwi siya sa kanilang maliit na bayan sa Laguna, kung saan naghihintay ang kanyang ina at kapatid. Hindi niya ikinuwento ang lahat. Ang sabi niya lang, hindi nag-work ang trabaho. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ina, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Ang mahalaga ay nakauwi siya, buo at ligtas. Araw-araw, tinutulungan ni Ellie ang kanyang ina sa kanilang maliit na pwesto ng gulay sa palengke. Ang amoy ng mga sariwang prutas at lupa, ang ingay ng mga mamimili at tindera, ang init ng araw, lahat ng ito ay pamilyar. Lahat ng ito ay totoo. Dito, siya ay si Ellie lang, ang anak ni Aling Martha, ang ate ni Miguel. Hindi isang bayarang nobya. Hindi isang bagay na may presyo. Anak, mukhang malalim ang iniisip mo. Puna ng kanyang ina isang umaga habang inaayos nila ang mga panindang kamatis. Ngumiti si Ellie. Wala po ito, Nay. Iniisip ko lang kung magkano na ang itinaas ng presyo ng sibuyas. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok. Alam kong may dinadala ka. Pero tandaan mo, anak, ang sugat, kahit gaano kalalim, naghihilom. Kailangan lang ng panahon. Tumango si Ellie, pinipigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. Totoo ang sinabi ng kanyang ina. Dahan-dahan, naghihilom siya. Ngunit may mga pilat na mananatili, mga pilat na nagsisilbing paalala. Isang mamimili ang lumapit. Pabili po ng kamatis, Liana. Sige po, Aling Nena. Mumiti siya at nagsimulang pumili ng pinakamagaganda. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpipili, isang anino ang tumakip sa kanyang pwesto. Isang aninong matangkad at pamilyar. At kasabay ng aninong iyon, isang sasakyan na hindi nababagay sa palengke, isang itim at makintab na European car, ang huminto sa di kalayuan na agaw pansin sa lahat. Dahan-dahan siyang tumingala. At ang mundo niya ay muling huminto. Si Marco Imperial ay hindi pa nakaramdam ng ganitong kaba sa buong buhay niya. Mas matindi pa ito kaysa sa pagharap sa mga galit na board members. Mas matindi pa ito kaysa sa pag-vichy kay Isabel. Dahil dito, ang nakataya ay hindi pera o kapangyarihan. Ang nakataya ay ang kanyang kaluluwa. Matapos ang 2 araw na paghahanap, sa tulong ng kanyang investigador, nalaman niya kung saang probinsya umuwi si Ellie. Nagmaneho siya mag-isa, iniwan ang kanyang driver, iniwan ang lahat. Suot ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay bahagyang lukot na, pumasok siya sa maingay at masikip na palengke. Ang bawat tingin na ipinupukol sa kanya ay isang paalala kung gaano siya kaestranghero sa mundong ito, ang mundo ni Ellie. Nagtanong siya sa isang tindera ng isda. Naghahanap po ako ng pwesto ni Aling Martha. Itinuro siya nito sa isang sulok. At doon, nakita niya siya. Nakasuot si Ellie ng simpleng duster, ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng bon. Nag-aayos siya ng mga kamatis, nakikipagtawanan sa isang matandang babae. Mukha siyang payapa. Mukha siyang masaya. At ang katotohanan iyon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Marco, isang kirot ng pagsisisi na siya ang sumira sa kapayapaang iyon. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong katad ay natatapakan ang alikabok ng palengke. Bawat hakbang ay isang milya. Nang tumingala si Ellie at makita siya, nabitawan nito ang hawak na kamatis. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi mabasa ni Marco, gulat, takot, galit, lahat magkakahalo. Ellie, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa ingay ng palengke. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang ina nito at ang matandang mamimili ay napatingin din sa kanya,
ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka kung sino ang estrangherong ito na mukhang naligaw mula sa isang ibang mundo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ellie, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bakas ng damdamin. Ito ang boses na ginamit niya noong gabing umalis siya. Alam ni Marco na wala siyang karapatang humingi ng kahit ano. Ngunit kailangan niyang subukan. Kailangan nating mag-usap, pakiusap niya. Please, Ellie. Kahit 5 minuto lang. Tumingin si Ellie sa kanyang ina, pagkatapos ay sa mga taong nagsisimula ng mag-usisa sa paligid. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Doon tayo sa likod. Sumunod si Marco habang naglalakad si Ellie papunta sa likod ng mga pwesto, kung saan mas tahimik at nakatago sa mga matang mapanghusga. Huminto sila sa tabi ng isang pader na puno ng mga sako ng sibuyas. Humarap si Ellie sa kanya. Ano nang kailangan mo, Marco? Hindi pa ba sapat yung ginawa mo? Sinundan mo pa ako dito para insultuhin ulit? Hindi, mabilis niyang sagot. Nandito ako para humingi ng tawad. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ellie. Tawad? Ganoon lang kadali iyon? Alam ko na ang lahat, Ellie, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Alam ko na ang tungkol sa Villarcorp. Alam ko na kung paano nila niloko ang pamilya mo. Alam ko na ang lahat ng ginawa ni Isabel. Natigilan si Ellie. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Paano? Nag-imbestiga ako. Pagkaalis mo, nagsimula akong magtanong. At lahat ng kasinungalingan ay lumabas, paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ellie, I was a fool. Naging bulag ako dahil sa sarili kong nakaraan. Hinayaan kong lamunin ako ng galit at pagdududa. At ikaw ang napagbuntunan ko ng lahat. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang mga sinabi ko sa'yo, ang mga ginawa ko. Patawarin mo sana ako. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya, totoo at walang pagkukunwari. Ngunit si Ellie ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Hindi na nakatiis si Marco. Sa gitna ng amoy ng lupa at gulay, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubusan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Lumuhod siya. Sa maruming semento ng palengke, sa harap ni Eliana, lumuhod si Marco Imperial. Napasinghap ang ilang mga tindera na nakasilip mula sa malayo. Marco, ano nang ginagawa mo? Gulat na sabi ni Ellie, sinusubukang iangat siya. Ngunit hindi siya gumalaw. Tumingala siya kay Ellie, ang kanyang mga mata na dati puno ng yelo at pagmamataas ay ngayon puno ng luha ng pagsisisi. Hindi na para sa mana, Ellie. Hindi na dahil sa kontrata, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Nandito ako dahil mahal kita. Natutunan kitang mahalin. At sinira ko ang lahat dahil sa katangahan ko. Please patawarin mo ako. Ang salitang mahal kita ay isang bombang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Ang puso ni Ellie ay tila huminto sa pagtibok. Ito ang mga salitang pinangarap niyang marinig, ngunit sa isang ibang sitwasyon, sa isang ibang mundo. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang pinakamakapangyarihang lalaki na kilala niya, ngayon ay nasa pinakamababang punto nito. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ang sugat ay malalim pa rin. Hindi rin siya sumagot ng hindi. Sa halip, huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang parehong nagbigay ng pag-asa at nagpanatili ng distansya. Tumayo ka dyan, Marco. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya ni Marco at sa puso ni Eliana. Tumayo si Marco mula sa kanyang pagkakaluhod, ngunit hindi siya umalis. Sa halip na bumalik sa kanyang magarang kotse, nagpaalam ito sa driver niya na umuwi na. Kumuha siya ng isang maliit na kwarto sa nag-iisang motel sa bayan, isang lugar na malayong malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Araw-araw, nandoon siya. Hindi sa palengke, natutunan niyang bigyan si Ellie ng espasyo. Ngunit sa umaga, habang nag-aayos ng paninda si Ellie, may isang baso ng mainit na kape at pandesal na laging nag-aantay para sa kanya sa isang kalapit na karinderya, bayad na. Sa tanghali, isang bote ng malamig na tubig ang bigla na lang lilitaw sa kanyang pwesto, iniwan ng isang batang inutusan. Hindi siya nagpapakita, ngunit ipinaparamdam niya ang kanyang presensya. Isang presensyang mapagkumbaba at matyaga.
Si Ellie naman ay puno ng pagtatalo. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala, gustong tanggapin ang pagbabago, gustong yakapin ang pag-asang dala ng pagsisisi ni Marco. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan at nayurakan, ay natatakot. Paano kung isa lang itong palabas? Paano kung kapag nakuha na niya ang gusto niya, babalik ulit siya sa dati? Isang gabi, habang naghahapunan sila, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Para makalaya ka. Pero nay, paano kung masaktan lang ulit ako? Tanong ni Ellie, ang kanyang boses ay puno ng takot. Lahat ng pag-ibig ay may kasamang panganib, anak, malumanay na sagot ng kanyang ina. Walang garantiya. Ang tanong ay hindi kung masasaktan ka ulit. Ang tanong ay, handa ka bang sumugal para sa pagkakataong maging masaya? Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Ellie. Kinabukasan, may kakaiba sa hangin. Walang kape at pandesal na nag-aantay sa kanya. Walang bote ng tubig na biglang lumitaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, wala si Marco. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakaramdam ng isang matinding pagkawala. Isang bigat. Napagod na kaya siya? Sumuko na. Buong araw, hindi mapakali si Ellie. Ang bawat anino ay inaakala niyang si Marco. Ang bawat paghinto ng sasakyan ay inaasahan niyang sa kanya. Ngunit wala. Ang kanyang pagkawala ay mas naging malakas na presensya kaysa sa kanyang araw-araw na pag-aantay. Doon niya napagtanto. Ang takot na masaktan ay mas maliit kaysa sa takot na mawala siya ng tuluyan. Nang hapon na iyon, habang nagliligpit na sila ng paninda, isang bata ang lumapit sa kanya. Ate Ellie, pinabibigay po. Iniabot nito ang isang maliit at nakatuping papel. Binuksan ito ni Ellie. Ellie, hindi ko alam kung sapat na ang lahat ng ginawa ko para mapatawad mo ako. Siguro ay hindi pa. Siguro ay hindi kailanman. Pero gusto kong malaman mo na bawat segundo na ginugol ko dito sa bayan ninyo ay nagturo sa akin ng higit pa sa itinuro ng buong buhay ko sa Maynila. Tinuruan mo akong umibig. At tinuruan mo rin akong masaktan. Salamat sa pareho. Aalis na ako. Pero hindi dahil sa sumusuko na ako sa'yo. Aalis ako dahil nirerespeto ko ang desisyon mo. Kung ang kapayapaan mo ay nangangahulugan ng pagkawala ko, tatanggapin ko iyon. Paalam, Ellie. Mahal kita, lagi. Marco T. Nang mabasa niya ang huling salita, nabitawan ni Ellie ang papel. Ang puso niya ay tila hinahabol ng kabayo. Saan siya, Nen? Saan mo siya nakita? Papunta po siya sa sakayan ng bus, ate, sagot ng bata. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Ellie. Hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ina. Tumakbo siya ng mabilis, ang kanyang duster ay humahampas sa kanyang mga binti, ang kanyang tsinelas ay halos matanggal. Tumakbo siya palayo sa palengke, papunta sa terminal ng bus sa kabilang dulo ng bayan. Nakita niya siya. Nakatayo malapit sa isang bus na paalis na papuntang Maynila. Nakatalikod dito, dala ang isang maliit na bag, mukha itong pagod at talunan. Ang dating makapangyarihang si Marco Imperial ay mukha ng isang ordinaryong taong may pusong sawi. Huminto si Ellie para habulin ang kanyang hininga. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang pangalan. Marco. Lumingon ito, at nang makita siya, ang gulat at pag-asa ay biglang sumilay sa kanyang mga mata. Ellie! Naglakad si Ellie palapit, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Aalis ka na hindi man lang nagpapaalam, tanong niya, sinusubukang maging matatag kahit nanginginig ang kanyang boses. Nagpaalam ako, sabi nito, itinuro ang liham na hawak pa rin ni Ellie. Ayokong guluhin ka pa. Tinitigan siya ni Ellie, tinitingnan ang lalaking nasa harapan niya. Hindi na ang mayabang na SE, kundi ang lalaking matyagang naghintay. Ang lalaking natutong magpakumbaba. Ang lalaking natutong magmahal. Paano kung sabihin kong nanggugulo ka pa rin, sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naguluhan si Marco. Ano? Iniabot ni Ellie ang kanyang kamay. Isang kamay na may kalyo sa pagbubuhat ng gulay, isang kamay na malayo sa pagiging perpekto, ngunit isang kamay na totoo. Hindi madali ang lahat, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw na ngayon at puno ng desisyon.
Marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa tayong sugat na kailangang hilumin. Pero siguro pwedeng subukan nating buuin ulit. Tinitigan ni Marco ang kanyang kamay na nakaabot, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng luha ng kaligayahan. Pero sa pagkakataong ito, dagdag ni Ellie, sa paraan natin. Walang kontrata. Walang mana. Tayo lang. Hindi na kailangan pa ng mga salita. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ellie. Ang hawak ay mahigpit, puno ng pangako, puno ng pasasalamat. Hinila niya ito palapit at niyakap ng mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Pinili kita, Ellie, bulong niya. Mula sa simula, dapat ikaw na ang pinili ko. Ngumiti si Ellie sa gitna ng kanyang mga luha, niyakap ito pabalik. Pinili rin kita, Marco. Magkayakap sila sa gitna ng maingay na terminal ng bus, hindi alintana ang mga taong dumaraan. Hindi sila bumalik sa Maynila. Sa halip, magkahawak kamay silang naglakad pabalik, hindi patungo sa isang mansyon, kundi patungo sa isang maliit na bahay, patungo sa isang bagong simula na sila mismo ang pipiliin at bubuin araw-araw. At dito nagtatapos ang kwento ni na Eliana at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa simula hanggang sa huli, kayo ang nagsilbing inspirasyon at lakas sa likod ng bawat salitang isinulat. Habang binubuo ko ang kwento ni na Ellie at Marco, iisa lang ang nais kong iparating, na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bagay na basta-basta lang natatagpuan. Ito ay isang desisyon. Isang pagpili na ginagawa natin araw-araw. Ito ay ang pagpiling magpatawad sa kabila ng sakit, ang pagpiling umunawa sa kabila ng pagkakaiba, at ang pagpiling manatili kahit na ang pinakamadaling gawin ay ang umalis. Ang kwento nila ay isang paalala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa kabutihan ng puso at sa tatag ng paninindigan. Sana'y napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Sana'y nagbigay ito sa inyo ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may puwang pa rin para sa paghilom, pagpapatawad, at para sa isang bagong simula. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung mayroon kayong saloobin o aral na napulot mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga tinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.